Huwag kang mag-alala, Isabel. Isang pirma na lang ni Leandro at tuluyan nang mawawala ang malas na babaeng yan sa buhay natin. Ang boses na yon, matigas at walang anumang bahid ng emosyon, ay tila isang matulis na yelo na tumusok sa aking pandinig. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng kwarto ni Doña Pilar, ang aking biyenan. Sa aking mga bisig, mahigpit kong yakap ang isang kumot na gawa sa lana, ang prutas ng aking puyat ng magdamag. Kagabi ko lang ito natapos, isang regalo para sa aking bagong silang na si Laya. Sa isang sulok nito, pinaghirapan kong iburda ang pangalan ng aking asawa, Leandro. Isang maliit na simbolo sana ng pamilyang pinapangarap ko. Biglang nawalan ng pakiramdam ang aking mga daliri. Dahan-dahang dumulas ang malambot na lana mula sa aking pagkakahawak, bumagsak sa makapal na karpet ng walang tunog. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may kung anong gumuho na ang ingay ay nakakabingi. Tila ninakaw ang hangin sa aking mga baga. Ang mga pamilyar na disenyo sa pasilyo ng mansyon ay biglang naging mga aninong mapanukso. Ilang segundo akong hindi makagalaw. Ilang segundo kong pinakinggan ang pagtibok ng sarili kong puso. Bawat kabog ay isang tanong. Malas na babae? Ganoon na lang ba ako sa kanila? Nag-ipon ako ng lakas. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto na gawa sa nara. Naabutan ko si Doña Pilar na abala sa pagpili ng damit mula sa kanyang malawak na walk-in closet. Hawak ang telepono sa pagitan ng balikat at tainga. Nang makita niya ako, hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kalmado niyang ibinaba ang telepono. Mama, nabasag ang boses ko. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Itinuon niya sa akin ang kanyang mga mata. Malamig at mapanuri, tila sinusukat ang bawat hibla ng aking pagkatao. You heard me, Almira, at mabuti na rin para hindi na tayo magsayang ng oras. Hindi ka nababagay dito. Hindi ka nababagay sa pamilyang Montesillo. Bawat salita niya ay isang sampal. Pero, nagmamahalan kami ni Leandro. May anak kami. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Pagmamahal? Ang pagmamahal ay hindi nakakabili ng impluwensya. Hindi nito napapalago ang ating negosyo. Look at you. Mula sa isang pamilyang walang maipagmamalaki. Anong naidulot mo sa amin kundi kahihiyan? At ngayon, isang sanggol na babae pa ang ibinigay mo. Another useless mouth to feed. Ang sakit ay kumalat sa buong sistema ko. Isang lason na unti-unting pumapatay sa bawat alaala ng pag-asang minsan kong binuo sa loob ng bahay na ito. Umiling ako. Ayokong maniwala. Hindi po totoo yan. Mahal ni Leandro ang anak namin. Si Leandro, muli siyang tumawa. Si Leandro ay gagawin ang nararapat para sa pamilya. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking pinag-uusapan namin. Si Leandro, ang aking asawa. Napatingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa akin. Nakita niya ang luhang namumuo sa aking mga mata. Ang huling hibla ng pag-asa sa puso ko ay kumapit sa kanya. Siya ang magtatanggol sa amin. Hindi niya ito hahayaan. Leandro, sabihin mo sa mama mo, pakiusap ko, ang boses ko ay halos isang bulong na lang. Sabihin mong hindi totoo ang mga naririnig ko. Ngunit umiwas siya ng tingin. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagsinta, ngayon ay blangko at mailap. Lumakad siya papunta sa isang maliit na mesa. May kinuha siyang mga papel mula sa kanyang briefcase. Inilatag niya ito sa ibabaw ng makintab na kahoy, isang divorce petition. Para sa kapayapaan ng lahat, Almira, ang boses niya ay kasing lamig ng sa kanyang ina. Pirmahan mo na. Iyon ang pangalawang pagtataksil at iyon ang mas pumatay sa akin. Ang una ay mula sa isang kaaway na inaasahan ko. Ang pangalawa ay mula sa lalaking pinangakuan kong makasama habang buhay. Hindi, mariin kong sabi, habang umaagos ang luha sa aking mga pisngi. Hindi ko pipirmahan to. Nawala ang pasensya sa mukha ni Doña Pilar. Sumigaw siya sa mga kasambahay na nakatayo sa labas.
Kunin ninyo ang lahat ng gamit ng babaeng yan. Itapon ninyo sa labas. At dalhin dito sa akin ang apo ko. Dalawang katulong ang nag-aatubiling pumasok. Nakita ko ang awa sa kanilang mga mata, pero mas nangingibabaw ang takot nila kay Doña Pilar. Isang utos mula sa kanya at maaari silang mawalan ng trabaho. Pero nang akmang lalapit ang isa sa kanila para kunin si Laya mula sa kuna, isang bagay sa loob ko ang pumutok. Isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako ang bumuhos sa aking mga ugat. Mabilis kong binuhat ang aking anak at niyakap ito ng mahigpit. Subukan ninyong lumapit, sabi ko. Ang boses ko ngayon ay matatag at puno ng babala. Ang bawat hibla ng pagiging ina sa aking katawan ay umalsa para protektahan ang aking supling. Humarap ako sa mag-inang Montisillo. Maalis ninyo ako sa bahay na ito, pero hinding-hindi ninyo maaagaw ang anak ko. Sa huling pagkakataon, tinignan ko si Leandro. Naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi. Wala. Isang malamig na pader ang humaharang sa pagitan namin. Hindi na ako nagsalita pa. Taas noo akong lumabas ng kwarto, yakap-yakap ang aking anak. Ang mga gamit ko, ang iilang damit at ang mga libro ko sa arkitektura ay walang awang inihagis sa labas ng mga gwardiya. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ang pagpatak ng aking mga luha. Narinig ko ang marahas na tunog ng bakal na humampas sa bakal nang isara nila ang malaking tarangkahan sa aking likuran. Nakatayo ako sa gitna ng unos, yakap ang aking anak na nagsisimula ng manginig sa lamig. Wala akong pera, wala akong masisilungan, wala akong babalikan. Sa likod ko ay ang mansyon na minsan kong tinawag na tahanan at sa harapan ko ay isang madilim at walang katiyakang kinabukasan. Ang lamig ng ulan ay tila may sariling mga ngipin, kumakagat sa aking balat, tumatagos hanggang sa aking mga buto. Binalot ko ng mas mahigpit si Laya sa aking dibdib. Ginagamit ang sarili kong katawan bilang pananggalang sa bagsik ng kalikasan. Ang mamahalin kong damit na minsan kong isinuot para sa isang importanteng hapunan kasama ang mga Montisillo ay isa na ngayong basang-basahan, mabigat at walang silbi. Bawat hakbang ko sa maluhong subdivision ay isang paglalakbay sa kawalan. Ang mga ilaw mula sa malalaking mansyon ay tila mga matang nangungutya sa aking kalagayan. Isang syudad na sabay na bumubuhay at pumapatay. May naaalala akong isang malayong tiyahin na nakatira hindi kalayuan dito. Isang pinsan ng aking ina. Sa gitna ng aking paghihirap, isang maliit na ningas ng pag-asa ang sumibol. Pamilya pa rin kami. Hindi niya ako matitiis. Basang-basa at nanginginig. Narating ko ang kanyang bahay. Kumatok ako sa pinto. Ang tunog ay tila lunod sa lakas ng buhos ng ulan. Nang bumukas ito, ang mukha ng aking tita Miling ay nagpakita ng pagkabigla na agad na palitan ng takot nang makilala niya ako. Almira, anong nangyari sa'yo? Bakit? Hindi niya natapos ang sasabihin. Ang mga mata niya ay napako sa sanggol na yakap ko. Tita, tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ko, ang orgulyo ay matagal nang inanod ng ulan. Kahit ngayong gabi lang po, palayasin niyo na lang po kami bukas ng umaga. Umiling siya. At sa pag-iling na yon, gumuho ang huling pundasyon ng aking pag-asa. Hindi maaari, Hija. Narinig ko na ang nangyari. Makapangyarihan ang mga Montisillo. Kung malalaman nilang tinulungan kita, baka pati kami ay madamay. Pasensya na. At dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Iniiwan akong muli sa gitna ng dilim at lamig. Mas masakit pa pala ang pagtatakwil ng sariling kadugo kaysa sa isang kaaway. Wala na akong ibang maisip. Wala na akong mapupuntahan. Sa dulo ng kalsada, may nakita akong isang jeepney na huminto para magbaba ng pasahero. May nakasulat sa karatula nito, Tondo. Tondo.
Isang lugar na minsan ko lang napuntahan noong kolehiyo para sa isang proyekto tungkol sa community housing. Isang lugar na malayong malayo sa kinagisnan kong buhay. Ngunit sa mga oras na ito, ang Tondo ang tanging pangalan na pumasok sa isip ko. Sumakay ako. Hindi ko alam kung saan ako bababa. Ang biyahe ay tila isang panaginip, isang masamang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay kumukupas sa aking paningin. Ang ingay ng trapiko ay humihina. Ang tanging malinaw sa akin ay ang init ng aking anak at ang bigat ng aking kabiguan. Hindi ko namalayan kung paano, pero nakababa ako sa isang mataong eskinita. Ang hangin dito ay may ibang amoy. Amoy ng pinaghalong usok, prinitong isda at buhay. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa tuluyan ng bumigay ang aking mga tuhod. Napaluhod ako sa harap ng isang maliit na karinderya. Ang ilaw mula sa loob nito, ang tanging liwanag sa madilim na sulok na yon. Pagkatapos, lahat ay naging itim. Nagising ako sa isang mainit na pakiramdam. Nakahiga ako sa isang simpleng papag sa loob ng isang maliit na silid. May isang tuyong kumot na nakabalot sa akin. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog si Laya, nababalutan din ng malinis na lampin. Isang may edad na babae na may mga guhit ng pagod at kabaitan sa mukha, ang nag-aabot sa akin ng isang mangkok ng mainit na lugaw. "Kainin mo na to, Ineng. Kanina ka pa walang malay," sabi niya sa mahinahong boses. Siya si Nanay Corazon, ang may-ari ng karinderya. Siya pala ang nakakita sa akin na nawalan ng malay sa labas. Kasama niya ang isang binatang lalaki. Tahimik lang itong nakatayo sa isang sulok, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Napansin kong hindi siya nagsasalita. Ipinakilala siya ni Nanay Corazon bilang si Inigo, isang karpintero na tumutulong sa kanya. Siya raw ang bumuhat sa akin papasok. Tumango lang ako bilang pasasalamat at isang maliit na ngiti ang isinukli niya. Habang kumakain ako, dahan-dahang bumabalik ang lakas sa aking katawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, naramdaman kong ligtas ako. Ang simpleng lugaw na yon ay mas masarap pa kaysa sa lahat ng mamahaling pagkain na natikman ko sa mansyon ng mga Montesillo. Nang matapos akong kumain, nakita ko si Inigo na may inaabot sa tabi ni Laya. Mula sa isang maliit na piraso ng retasong kahoy, gamit ang isang maliit na kutsilyo, mabilis siyang umukit ng isang ibon. Isang maliit na laruan, isang simpleng regalo na walang bayad, isang gawaing puno ng kabaitan na hindi humihingi ng kahit anong kapalit. Doon, sa gitna ng karalitaan, unang beses kong nasilayan ang tunay na yaman. Ganyan talaga ang mga mayayaman. "Anak," biglang sabi ni Nanay Corazon na tila nababasa ang kwento sa aking mga mata. Mapagkunwari, akala mo kung sino, pero ang mga puso ay bato. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang isang kakaibang tunog mula kay Laya. Isang mahinang pag-ubo na mabilis na naging isang hirap na paghinga. Hinawakan ko ang kanyang noo. Nag-aapoy siya sa lagnat. Bigla, nagsimulang manginig ang kanyang munting katawan. Siya ay kinukumbulsyon. Gumuho ang munting mundo ng kapayapaan na aking nahanap. "Diyos ko, ang anak ko!" Sigaw ko sa gitna ng aking pagpapanik. "Kailangan natin siyang dalhin sa ospital." Sinubukan akong pakalmahin ni Nanay Corazon, pero ang isip ko ay lumilipad na. Ospital, pera, gamot. Ikinapa ko ang aking mga bulsa, umaasang may mahahanap na kahit isang barya. Ngunit ang aking palad ay bumalik na walang laman. Wala. Wala akong kahit isang sentimo. Ang panginginig ng munting katawan ni Laya sa aking mga bisig ay isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Sa isang iglap, nawala ang aking pagod, ang aking gutom, ang aking sariling sakit. Tanging ang nag-aapoy niyang noo at ang hirap niyang paghinga ang umiral sa aking mundo. Wala tayong oras. Ang boses ni Nanay Corazon ay pumuno sa maliit na silid, matatag at puno ng pagmamadali.
Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang kanyang alkansyang baboy na matagal nang palamuti sa ibabaw ng isang lumang aparador. Sa isang malakas na hampas sa sementadong sahig, nabasag ito at kumalat ang laman. Isang koleksyon ng mga barya at ilang lukot na papel na pera. Mabilis niya itong pinulot at nilagay sa aking nanginginig na kamay. Si Inigo naman, sa kanyang katahimikan, ay kinuha ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang lahat ng laman yon, ang pinagpaguran niya sa buong araw ng pagkakarpintero at maingat na inilapag sa mesa. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nangusap nang higit pa sa anumang salita. Bago pa kami makaalis, bumukas ang pinto ng karinderya. Pumasok ang isang kapitbahay, isang labandera, na inabutan ako ng 20 pisong papel. "Nakita ko kayo kanina, Ineng. Pandagdag para sa pamasahe," sabi niya. Sumunod ang isang matandang lalaki na may daladalang supot ng bigas. Sunod-sunod silang dumating, ang mga taong ni hindi ko kilala ang pangalan, ang mga mukha ng tondo na nag-abot ng kung anong maliit na tulong na kaya nilang ibigay. Doon, sa gitna ng kanilang mumunting yaman, ako ay napaluha. Hindi na dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa isang uri ng pasasalamat na napakalalim at napakatindi. Sa mansyon ng Montesillo, napapaligiran ako ng ginto at marmol, ngunit kailanman ay hindi ko naramdaman ang yaman na nararamdaman ko ngayon. Sa pampublikong ospital, pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay nakita kami ng doktor. Pneumonia, at mayroon daw siyang congenital asthma, isang kondisyon na pinalala ng kanyang pagiging kulang sa buwan. Kailangan niya ng gamot at, higit sa lahat, isang malinis at maaliwalas na kapaligiran, isang bagay na imposible sa aming kasalukuyang kalagayan. Ang utang na loob ko sa mga taga-Tondo ay mas malaki pa kaysa sa anumang halaga ng pera. Upang makabayad at makabili ng gamot para kay Laya, kailangan kong kumilos. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Nanay Corazon na ako na ang maghuhugas ng lahat ng pinagkainan sa kanyang karinderya. Sa simula ay tumanggi siya, ngunit nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Ang aking mga kamay, na sanay sa paghawak ng lapis at pagguhit ng mga plano, ay biglang nalubog sa maruming tubig at sebo. Ang aking likod, na dati nakasandal sa mamahaling silya ng opisina, ay nangangawit sa matagal na pagtayo. Sa umaga, habang tulog si Laya, umuupo ako sa labas ng karinderya. Dala ang isang kapirasong uling at papel at nag-aalok na iguhit ang mukha ng mga dumadaan kapalit ng ilang barya. Bawat piraso ng perang aking kinikita ay may katumbas na pawis, pagod, at piraso ng aking dating pagkatao. Isang hapon, habang nagpapahinga si Nanay Corazon, kumuha ako ng isang piraso ng lumang pambalot. Gamit ang uling, maingat kong iginuhit ang kanyang mukha. Ang bawat kulubot na naglalaman ng isang kwento, ang kanyang mga matang pagod, ngunit puno ng kabaitan. Ito ang una kong regalo, ang tanging paraan para maipakita ang aking pasasalamat. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, isang marangyang sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon ng Montesillo. Bumaba si Isabel, suot ang isang damit na nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng perang naipon ko. May dala siyang isang malaking regalo para kay Doña Pilar. Ito ay isang set ng mga blueprint. A little gift for the new Montesillo project, Tita Pilar. Sabi niya na may matamis na ngiti. My firm's official design proposal. Hindi nila alam, ang disenyo ay halos isang eksaktong kopya ng isa sa mga konsepto mula sa sketchpad na naiwan ko sa mansyon. Ang sketchpad na naglalaman ng aking kaluluwa. Patuloy ang aking pakikipaglaban sa Tondo. Isang araw, habang abala ako sa pagguhit, isang pamilyar na anino ang tumabon sa aking papel. Isang anino mula sa isang marangyang sasakyan
na nakaparada sa dulo ng eskinita. Itinaas ko ang aking paningin at ang aking puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Si Leandro. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang mamahaling suit. Tila isang dayuhan sa mundong ito ng alikabok at pawis. Ang kanyang mukha ay isang komplikadong maskara ng hindi ko matukoy na emosyon. Bakit siya narito? Anong kailangan niya? Ang pagkakatayo ni Leandro sa gitna ng eskinita ay tila isang multo mula sa nakaraang buhay na hindi ko na gustong balikan. Dahan-dahan akong tumayo. Ipinagpag ang alikabok sa aking bestida at hinarap siya. Ang dating pagmamahal ay napalitan na ng isang pader ng yelo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Ang bawat salita ay may bigat. Naglabas siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang coat. Inabot niya ito sa akin. Pera, sabi niya, halos pabulong. Para sa bata. Tinitigan ko ang sobre. Pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Nakita ko roon ang pag-aalinlangan, ang hiya, at marahil isang katiting na pagsisisi. Ngunit wala na itong epekto sa akin. Ang sugat na iniwan niya ay masyadong malalim para paghilumin ng pera. Hindi namin kailangan ng pera mo, mariin kong sabi. Tinulak ko pabalik ang kanyang kamay. Ang kailangan ng anak ko ay isang ama. Pero wala na siya. Pinatay mo siya noong gabing itinaboy mo kami. Almira, hindi ganoon kadali. Hindi madali. Putol ko sa kanya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa akin. Hindi madaling talikuran ang asawa't anak mo para sa kapritsyo ng ina mo. Hindi madaling matulog sa gabi habang kami ng anak mo ay nilalamig at walang kasiguraduhan. Huwag kang mag-alala, Leandro. Natututo na kami. Kaya na naming mabuhay nang wala ka. Tinalikuran ko siya at bumalik sa loob ng karinderya. Iniwan siyang nakatayo roon. Hawak ang perang hindi na kayang bilhin ang nawala. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang paglaya. Ang pagtanggi sa kanyang tulong ay pagpapatunay sa sarili kong kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kinabukasan, isang malakas na ulan na naman ang bumuhos. Sa loob ng aming munting silid, narinig namin ang isang malakas na kalabog, sinundan ng iyak ng isang bata. Nagmadali kaming lumabas ni Nanay Corazon. Isang bahagi ng bubong ng aming kapitbahay ay bumigay. Ang kanilang maliit na anak ay halos tamaan ng isang nahulog na kahoy. Habang tinutulungan ng mga kapitbahay na ayusin ang sira, ako ay nakatayo sa isang sulok, basang-basa sa ulan. Ngunit ibang-iba ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ko nakikita ang sira, ang putik, ang kahirapan. Ang nakikita ko ay ang mga mali sa disenyo, ang mga mapanganib na espasyo, ang kakulangan sa bentilasyon na nagpapalala sa sakit ng mga bata tulad ni Laya. Ang aking propesyon, na akala ko'y tinalikuran ko na, ay biglang bumulong sa akin. Nang tumila ang ulan, kumuha ako ng mga itinapong karton at isang piraso ng uling. Umupo ako sa isang sulok at nagsimulang gumuhit. Hindi na mga mansyon o matatayog na gusali. Ang iginuhit ko ay isang kama na maaaring itiklop para maging mesa sa umaga. Isang bintana na gawa sa mga plastic bottle na nagpapapasok ng liwanag ngunit hindi ng ulan. Isang paraan para patibayin ang mga dingding, ang mga lumang gulong, mga disenyo para sa kaligtasan, mga disenyo para sa buhay. Dala ang mga guhit, nilapitan ko si Inigo na abala sa kanyang pagkakarpintero. Walang salita, inilatag ko ang mga karton sa kanyang mesa. Tinitigan niya ang mga ito ng matagal. Ang kanyang mga daliri ay marahang sinundan ang bawat linya ng uling na aking iginuhit. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ningning ng paghanga at pag-unawa sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang lapis, nagdagdag ng ilang sukat sa aking guhit, at pagkatapos ay itinuro ang mga gamit niya at ang mga nakatambak na retasong kahoy.
Isang kasunduan ang nabuo ng walang anumang salita. Ako ang magiging utak. Siya ang magiging mga kamay. Ang una naming proyekto ay ang kama para sa silid ni Nanay Corazon. Maghapon kaming nagtrabaho. Ako ang nagdidikta ng sukat. Siya ang pumuputol at nagpupukpok. Isang sayaw ng kooperasyon na hindi nangailangan ng tunog. Nang matapos namin at nang madali naming naitiklop ang kama para maging isang maliit na kainan, napaluha si Nanay Corazon sa tuwa. Ang maliit na pagbabago ay nagbigay sa kanya ng espasyong hindi niya akalaing posible. Kumalat ang balita sa buong komunidad. Hindi nagtagal, may mga kapitbahay nang lumalapit, dala ang kanilang mga problema, at ako naman, kasama si Inigo, ay nagbibigay ng solusyon. Bawat bahay na aming napapasok, bawat munting pagbabagong aming ginagawa, ay isang pirasong idinadagdag pabalik sa aking nawalang pagkatao. Ako si Almira, ang arkitekto, at ito ang aking mga obra. Isang araw, habang abala kami sa pag-aayos ng dingding ng pamilya ni Aling Nita, may isang babaeng nakapormal na damit ang nakita kong pasimpleng kumukuha ng litrato ng aming mga ginagawa mula sa malayo. Hindi ko siya pinansin, inakalang isa lamang turista. Nang matapos ang araw, pagod ngunit masaya, nilapitan kami ni Aling Nita. Ngunit sa halip ng ngiti, isang mukha na puno ng pag-aalala ang kanyang dala. May iwinawagayway siyang isang papel. Almira, Inigo, paano na tayo? Sabi niya, nanginginig ang boses. May notice of eviction tayong lahat. Binili na daw ang lupa natin. Gigibain na ang buong komunidad. Kinuha ko ang papel mula sa kanyang kamay. Sa ilalim ng formal na abiso, nakasulat ang pangalan ng korporasyong bumili ng kanilang mga buhay, Montecillo Prime Holdings. Ang nakaraan na pilit kong tinatakbuhan ay muli na namang humahabol sa akin. Handang sirain hindi lang ang aking buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ang papel na hawak ko ay tila mas mabigat kaysa sa isang blok ng semento. Ang bawat letra na nakasulat dito ay isang pako na ibinabaon sa pundasyon ng munting mundong sinisimulan pa lang naming buuin. Montecillo Prime Holdings. Ang pangalan ay isang laso na gumapang mula sa papel, kumalat sa hangin, at sinakop ang bawat sulok ng aming komunidad. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin. Si Aling Nita ay napahagulgol. Si Mang Cardo, isang matandang mangingisda, ay napaupo na lamang sa isang tabi. Ang mukha ay blangko. Tila tinititigan ang pagguho ng kanyang buong buhay. Si Nanay Corazon. Sa unang pagkakataon, ay nakita kong nawalan ng kulay ang mukha. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot. Sinusundan nila ako. Hanggang dito, sinusundan nila ako para sirain. Iyon ang unang pumasok sa isip ko. Ang galamay ng mga Montecillo ay napakahaba at ako ang kanilang hinahabol. Ngunit nang makita ko ang mga mukha ng mga taong nakapaligid sa akin, ang mga taong kumupkop sa akin, ang mga taong nagbigay sa akin ng pag-asa, isang ibang damdamin ang pumalit sa takot. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol kay Nanay Corazon na mawawalan ng kanyang munting karinderya. Ito ay tungkol sa mga anak ni Aling Nita na mawawalan ng bubong sa kanilang mga ulo. Ito ay tungkol kay Inigo na mawawalan ng kanyang maliit na pagawaan. Hindi tayo pwedeng pumayag. Sabi ko, ang boses ko ay matatag, pumupunit sa katahimikan. Kailangan nating lumaban. Nagkatinginan ang mga tao, mga mukhang puno ng pag-aalinlangan. Paano tayo lalaban, Almira? Tanong ni Mang Cardo. Mga isda lang ang kaya nating harapin, hindi ang mga pating na tulad nila. May karapatan tayo, giit ko. Hindi nila tayo basta-basta pwedeng paalisin. Nagpasya kaming bumuo ng isang maliit na grupo para pumunta sa City Hall kinabukasan para alamin kung ano ang maaari naming gawin. Ako, si Nanay Corazon, at si Mang Cardo ang napiling mga kinatawan.
Bago kami umalis, habang inaayos ko ang aking sarili, tahimik na lumapit sa akin si Inigo. May inilagay siya sa aking palad. Isang maliit at makinis na bato na hinugis niyang parang isang puso. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabing, "Kaya mo yan, kasama mo kami." Iyon ang naging anting-anting ko. Ang City Hall ay isang gusaling malamig at malayo sa damdamin ng mga taong dapat nitong pinaglilingkuran. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagpapapasa-pasa sa iba't ibang opisina, sa wakas ay sinabihan kami kung sino ang dapat kausapin. Ang project head ng Montesillo Prime Holdings na nakatalaga sa proyektong ito. Dinala kami sa isang conference room. Habang naghihintay, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Inaasahan kong makita ang isang matandang engineer o isang abogadong mukhang masungit. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang pumasok ay isang figura na hinding-hindi ko makakalimutan. Nakatayo sa harap namin si Isabel Rocha. Suot ang isang eleganteng business suit. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng lason. Ang babaeng sumira sa aking pamilya ay siya ring babawi sa tahanan ng mga taong tumulong sa akin. "Oh, Almira, darling, what a pleasant surprise." Bati niya, puno ng pagkukunwari. Tumingin siya sa aking mga kasama na may bahid ng pandidiri. "And you brought friends." "Isabel," sabi ko, pinipilit na maging kalmado. "Hindi ako narito para sa sarili ko. Narito kami para sa aming komunidad. Hindi ninyo kami maaaring paalisin." Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanya. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, puno ng awtoridad. "Almira, this is business, not charity. The company bought that land fair and square. We have plans for it. A high-end commercial complex. It's called Progress." "Progress?" Sabat ni Nanay Corazon. Paano naging progress ang pagwasak sa aming mga buhay? Hindi pinansin ni Isabel si Nanay Corazon. Sa akin lang siya nakatingin. "I've heard about your little projects there. Fixing roofs, making foldable beds. Very quaint, very charitable. But you cannot stop development with your little charcoal drawings, Almira." Doon ko naintindihan ang babaeng kumukuha ng litrato. Si Isabel. Matagal na niya akong pinagmamasdan. Matagal na niya itong plano. Tumayo ako. Inilagay ang dalawang kamay sa mesa. "May mga batas, Isabel. May proseso. Hindi kami mga hayop na pwede ninyong itaboy kung kailan ninyo gusto." Ngumiti lang siya, isang ngiting nakakainsulto. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Bumulong siya, sapat lang para ako ang makarinig. "Batas? Ang batas ay para sa mga kayang magbayad nito. Sabihin mo sa akin, Almira." Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. "May abogado ba ang mga squatter?" Ang tanong na yon ay isang dagok na mas malakas pa sa sampal. Isang katotohanang idinuldol sa aming mga mukha. Iniwan niya kaming tatlo roon, nakatayo sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang tanong ay umalingaw-ngaw sa hangin. Isang hatol na tila hindi na mababago. Ang biyahe pabalik sa Tondo ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang ugong lang ng makina ng lumang jeepney ang maririnig. Isang malungkot na himig na sumasabay sa bigat ng aming mga dibdib. Si Nanay Corazon ay nakatingin sa labas, ngunit ang kanyang mga mata ay walang nakikita. Si Mang Cardo ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay na dati matatag sa paghila ng lambat ay ngayoy mahigpit na magkakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Ang tanong ni Isabel, "May abogado ba ang mga squatter?" ay tila isang multo na sumakay kasama namin. Umuupo sa pagitan naming tatlo. Nilalamon ang lahat ng hangin at pag-asa. Ang pagbabalita sa komunidad ay mas mahirap pa kaysa sa inaasahan ko. Walang nagsisigaw, walang nagreklamo. Ang sumalubong sa amin ay isang mas malalim na uri ng kalungkutan. Mga pigil na hikbi mula sa mga ina. Mga blangkong tingin mula sa mga ama. Ang tanong sa kanilang mga mata
ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Paano na kami? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Pinagmasdan ko si Laya sa kanyang munting higaan na gawa ni Inigo. Ang payapa niyang paghinga ang tanging nagpapanatili sa akin na buo. Kasalanan ko ba ito? Kung hindi ako napadpad dito, marahil ay hindi sila mapapansin ng mga Montesillo. Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Lumabas ako ng silid para kumuha ng hangin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang poste, nakita ko ang mga guhit ko sa karton, nakasandal sa dingding kung saan namin iniwan. Ang kama na nagiging mesa, ang mga bintanang gawa sa bote, ang mga ito ngayon ay tila mga laruan lamang, walang silbi. You cannot stop development with your little charcoal drawings. Ang mga salita ni Isabel ay bumalik, isang mapait na lason. Napaupo ako sa isang tabi, niyakap ang aking mga tuhod, at sa unang pagkakataon, mula noong umalis kami sa City Hall, hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Mga luhang hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga taong umasa sa akin. Naramdaman ko ang isang presensya sa aking tabi. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Inigo. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Hindi nagsasalita, hindi nagtatanong. Kinuha niya ang isang piraso ng uling na nakakalat sa sahig. Maingat niyang inilagay iyon sa aking bukas na palad at dahan-dahang isinara ang aking mga daliri paikot dito. Pagkatapos, marahan niyang tinapik ang aking kamay. Tila sinasabing hindi pa tapos ang laban. Ang simpleng kilos na yon ay isang angkla sa gitna ng aking personal na unos. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-iisip kung saan sila pupulutin, isang pamilyar na babae ang pumasok sa aming eskinita. Ito ang babaeng nakita kong kumukuha ng litrato noon. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon, ngunit may dala siyang aura ng profesionalismo at kabaitan. "Excuse me?" sabi niya sa malumanay na boses. Hinahanap ko sana si Almira Valenquia. Nag-aalangan akong tumayo. "Ako po." Isang magandang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Ako si Mrs. Leticia Sandoval mula sa Bahay Pag-asa Foundation. Matagal na naming sinusubaybayan ang iyong mga ginagawa dito sa komunidad. Mrs. Valenquia, we are very impressed." Tila nabinggi ako sa kanyang mga sinabi. Foundation? Impressed? Narinig namin ang tungkol sa eviction notice. Pagpapatuloy niya ang kanyang tono ay puno ng simpatiya. Sa kasamaang palad, wala kaming kakayahang labanan iyon sa korte. Ang lupa ay pag-aari na talaga ng korporasyon. Pero, huminto siya. Tila may mahalagang sasabihin. May ibang paraan kaming maaring maitulong. Naglabas siya ng isang folder mula sa kanyang bag. Ang aming foundation ay may taunang design competition. Naghahanap kami ng pinakamahusay na disenyo para sa isang model community, isang relocation site na may dignidad at tunay na solusyon sa pabahay. Ang mananalong disenyo ay siyang itatayo namin bilang pilot project. Ibinuklat niya ang folder. Nakita ko ang mga litrato ng mga dati nilang proyekto. Mga bahay na maliliit ngunit maayos, mga komunidad na may espasyo para sa mga bata. "Ang mga disenyo mo," sabi niya, itinuturo ang mga karton na nakasandal sa dingding. Ang ideya ng multi-purpose furniture, ng sustainable materials. Iyan ang hinahanap namin. Gusto naming opisyal kang anyayahan na isumite ang iyong mga gawa bilang isang entry sa kompetisyon. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapaniwala. Pero, wala po akong computer, wala akong maayos na materyales, uling at karton lang po ang gamit ko. Ngumiti si Mrs. Sandoval. Ang tunay na arkitekto ay wala sa gamit, kundi nasa puso at isip. Bibigyan ka namin ng maliit na grant para sa mga materyales na kailangan mo. Ang kailangan lang namin ay ang iyong talino at ang iyong karanasan. Inabot niya sa akin ang mga application form. Sa isang iglap,
Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang kaba na may kasamang pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ito ang solusyon sa eviction, pero ito ay isang pagkakataon. Isang bangka sa gitna ng isang rumaragasang dagat. Nang makaalis si Mrs. Sandoval, tinitigan ko ang eviction notice na may petsa ng demolition. Pagkatapos ay ang mga application form na may sarili nitong deadline. Isang karera laban sa oras. Isang sugal na ang taya ay hindi lang ang aking kinabukasan, kundi ang kinabukasan ng buong komunidad na tumuring sa akin bilang pamilya. Ang maliit na grant mula sa Bahay Pag-asa Foundation ay tila isang milagro. Sa tulong ni Inigo, nakahanap kami ng isang maliit na espasyo na pwede naming rentahan. Isang abandonadong bodega na ginawa naming pansamantalang studio. Ang unang binili ko ay hindi mga mamahaling drafting tools, kundi isang malaking rolyo ng Manila paper, isang set ng technical pens at isang T-square. Para sa isang arkitekto, ang mga ito ay higit pa sa kagamitan. Sila ay extension ng aking kaluluwa. Ang mga araw at gabi ay naging isa. Habang natutulog si Laya sa isang munting duyan na gawa ni Inigo, ako naman ay nakayuko sa malawak na mesa. Binubuhos ang lahat ng aking nalalaman, ang lahat ng aking naranasan. Hindi na ito tungkol sa paggawa ng isang magandang bahay. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa tibok ng puso ng isang komunidad. Isinama ko sa disenyo ang isang common kitchen kung saan pwedeng magluto ng sabay-sabay ang mga magkakapitbahay para makatipid sa gas. Nagdisenyo ako ng isang rainwater collection system para sa kanilang mga labada. Ang bawat linya, bawat sukat ay may kwento ng pagtitiis at pag-asa ng tondo. Si Inigo ang aking naging mga kamay at paa. Gumawa siya ng mga scale model mula sa mga retasong kahoy, binibigyan ng anyo ang mga ideya na nasa papel lamang. Kahit sa kanyang katahimikan, siya ang pinakamahusay na partner na maari kong hilingin. May mga pagkakataong napapagod ako at nawawalan ng ideya. Tahimik lang siyang maglalapag ng isang tasang kape sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na lakas na nagtutulak sa akin na magpatuloy. Sa kabilang banda, sa loob ng malamig na opisina ng Montecillo Prime Holdings, si Isabel ay nahaharap sa sarili niyang problema. Ang mga blueprint na ninakaw niya mula sa aking sketchpad ay maganda sa papel, ngunit kulang sa kaluluwa. Paulit-ulit siyang pinapabalik ng mga senior partners ng kumpanya. The design is Bambandi's generic, Isabel. It lacks the Montecillo signature touch. Ang Montecillo signature touch na hinahanap nila ay ang aking estilo. Isang estilo ng paggamit ng natural na liwanag at espasyo na hinasa ko sa loob ng maraming taon. Isang bagay na hindi kayang kopyahin ni Isabel. Sa kanyang pagkabigo, naalala niya ang natitirang mga pahina ng aking sketchpad na naiwan sa mansyon. Ito ang aking lumang sketchpad, puno ng mga personal na ideya, mga konsepto na hindi ko pa nailalabas. Iyon ang kanyang kailangan, ang aking kaluluwa. Isang gabi, habang abala kami ni Inigo sa paggawa ng huling modelo, may isang tawag na natanggap si Nanay Corazon. Isang kamag-anak daw niya sa probinsya ang biglang isinugod sa ospital. Kailangan niyang umalis agad. Nag-alala ako, ngunit tiniyak niyang kaya na niya ang sarili niya. Nang gabing iyon, kaming tatlo na lang ni Laya at Inigo ang naiwan. Dahil sa pagod, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa ibabaw ng aking mga plano. Isang malakas na amoy ng usok ang gumising sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang bahagi ng bodega na nilalamon na ng apoy. Ang apoy ay mabilis na gumagapang, malapit sa pinaglalagyan namin ng mga natapos na plano at modelo. Gumuho ang mundo ko, ang lahat ng aming pinaghirapan. Inigo! Sigaw ko sa gitna ng aking pagpapanik. Mabilis kong kinuha si Laya mula sa duyan. Si Inigo, na nagising din, ay hindi natinag sa takot. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang ilong at bibig ng basang tela
at sumugod sa apoy. Sinusubukang iligtas ang aming mga gawa, ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay masyadong malaki. Hayaan mo na yan, Inigo. Halika na. Sigaw ko. Isang malaking bahagi ng bubong ang bumagsak, humarang sa daanan ni Inigo. Natrap siya sa kabilang panig. Sa isang iglap, ang tanging inisip ko ay iligtas ang taong hindi ako iniwan. Sa kabila ng aking takot, ibinigay ko si Laya sa isang kapitbahay na lumapit para tumulong at sumugod ako pabalik. Hinila ko ang isang mabigat na piraso ng yero, sapat lang para makagawa ng maliit na butas na pwede niyang daanan. Magkasama kaming gumapang palabas, ilang segundo bago tuluyang gumuho ang buong bodega. Nakatayo kami sa labas, kasama ang iba pang mga kapitbahay na tumutulong sa pag-apula ng apoy. Umuubo, marumi, at sugatan. Tinitigan ko ang nasusunog na bodega. Ang lahat ay naging abo. Ang aming pag-asa, ang aming kinabukasan. Ngunit habang tinititigan ko ang apoy, may isang bagay akong napansin sa gitna ng kaguluhan. Isang figura ng lalaki na mabilis na tumatakbo palayo sa eskinita. At sa kanyang kamay, may dala siyang isang pamilyar na bagay. Ang aking lumang itim na sketchpad. At doon ko naintindihan, hindi ito aksidente, ito ay sinadya. Ang tawag kay Nanay Corazon, ang sunog, ang lahat ay isang malaking plano. Isang plano para nakawin ang natitira pa sa akin. Ang umaga ay dumating ng walang kulay. Ang dating masiglang eskinita ay nababalot ngayon ng amoy ng abo at basang uling. Ang bodega, na minsan ay naging simbolo ng aming pag-asa, ay isa na ngayong itim na kalansay ng mga sunog na kahoy at tuyot na yero. Tila isang bukas na sugat sa puso ng aming komunidad. Nakatayo ako sa gitna ng lahat ng yon, yakap si Laya. Ngunit ang aking isip ay blanko. Wala na. Ang lahat ng mga plano, ang mga modelo, ang bawat puyat at pagod ay naging abo. Kasalanan ko ito. Dinala ko ang kamalasan sa kanila. Ang anino ng mga Montesillo ay sumunod sa akin at sinunog, hindi lang ang aking kinabukasan, kundi pati na rin ang munting pag-asa ng mga taong ito. Maya-maya, isang tricycle ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumaba si Nanay Corazon. Ang kanyang mukha, na laging handang magbigay ng ngiti, ay gumuho nang makita ang nangyari. Tumatakbo siyang lumapit sa akin. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Almira, anak, anong nangyari? Hindi ako makasagot. Itinuro ko lang ang bodega. Nang magtama ang aming mga mata, alam kong alam na niya. Ang tawag, sabi ko, ang boses ay basag. Ang kamag-anak ninyo. Umiling si Nanay Corazon at sa kanyang mga mata ay may bumalong na luha. Wala akong kamag-anak na tumawag, Almira. Nang makarating ako sa terminal, tinawagan ko ang kapatid ko sa probinsya. Nagulat siya. Walang may sakit. Isa itong patibong. Ang kanyang kumpirmasyon ay isang huling saksak sa aking puso. Ngayon, sigurado na ako. Ang lahat ay plinano ni Isabel. Ang mga kapitbahay ay isa-isang lumabas mula sa kanilang mga bahay. Ngunit sa halip na sisi, ang nakita ko sa kanilang mga muka ay awa at pakikiramay. Walang nagsalita. Sa gitna ng pagkawasak, tahimik na kumuha ng walis si Mang Cardo. Sinimulan niyang walisin ang mga abo. Sumunod si Aling Nita, may dalang dustpan. Si Inigo, na may ilang paso sa braso, ay pumasok sa loob ng nasunog na bodega. Maingat niyang sinimulang alisin ang mga nakahambalang na yero. Sa gitna ng mga abo, may isang bagay siyang pinulot. Lumapit siya sa akin at inilagay iyon sa aking palad. Ang maliit na ibon na gawa sa kahoy na una niyang ibinigay kay Laya. Sunog ang isang pakpak nito, ngunit buo pa rin. Tinitigan niya ako at ang kanyang mga mata ay nagsabing, nasugatan pero hindi nawasak, tulad natin. Ang munting ibon na yon ang nagsindi ng isang maliit na kandila
Sa aking madilim na isipan, hindi pa ako pwedeng sumuko, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Habang nagsisimula kaming maglinis, isang babae ang pumasok sa aming eskinita. Siya ay payat, may edad na, at nakasuot ng simpleng bestida. Halatang hindi siya taga rito. May pag-aalinlangan sa kanyang bawat hakbang, tila hinahanap ang tamang salita, ang tamang mukha. Naghahanap po ako ng isang Almira, sabi niya sa mahinang boses. Lumingon kaming lahat. Lumapit ako sa kanya. Ako po iyon. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking damit na may mantsa ng abo. Ang aking buhok na magulo. May lungkot sa kanyang mga mata. Ako si Lorna. Pagpapakilala niya. Kapatid ako ni Pilar Montesillo. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aming lahat. Ang kapatid ni Doña Pilar? Dito? Ano ang kailangan niya? Kung narito kayo para pagtawanan ang nangyari sa amin, maaari na kayong umalis. Sabi ko, ang boses ko ay matigas. Umiling siya. Hindi, hindi. Sabi niya, may pagmamadali sa kanyang boses. May kinuha siya mula sa kanyang bayong. Isang pamilyar na itim na sketchpad. Ang kaluluwa ko. Nakita ko ito sa loob ng sasakyan ni Isabel. Sabi niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ito sa akin. Kagabi, umalis siya sa mansyon. Nagmamadali. Nang bumalik siya kaninang umaga, nakita kong isiniksik niya ito sa ilalim ng upuan. Alam kong sayo ito. Matagal ko nang alam ang ginagawa nila sayo, Almira. Ang paninira. Ang kasinungalingan. Pero ngayon, sobra na ito. Tinitigan ko ang sketchpad. Pagkatapos ay ang mukha ni Tita Lorna. Ang babaeng ito na palaging nasa anino ni Doña Pilar, na palaging tinatratong parang katulong, ay nandito ngayon. Isinusugal ang sarili niyang kaligtasan para sa akin. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Dahil pagod na akong manahimik, sagot niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata. Pagod na akong makita kang sinisira ng kapatid ko dahil sa kanyang pagiging sakim sa pera at kapangyarihan. Pagod na akong makita si Leandro na nagiging sunod-sunuran na parang manika. Noong una, sinabi ni Isabel na buntis ka sa ibang lalaki. Nagpakita siya ng mga pekeng litrato. Iyon ang ginamit niyang lason sa utak ni Pilar. Ang bawat revelasyon ay tila isang dagok sa aking dibdib. Isang kasinungalingan na sinira ang lahat. At ang sunog na ito, pagpapatuloy niya, plano niya. Narinig ko silang nag-uusap sa telepono. Kailangan niyang makuha ang sketchpad mo bago ang deadline ng isang proyekto. Sabi niya, make it look like an accident. Ang hangin ay tila nawala sa aking paligid. Ang kumpirmasyon, galing sa isang hindi inaasahang tao, ay masakit at kasabay nito ay isang pagpapalaya. Hindi ako nababaliw. Hindi ito paranoia. Totoo ang lahat. Inabot niya sa akin ang isang maliit na recorder. Sinubukan kong i-record ang pag-uusap nila. Hindi malinaw, pero baka makatulong. Tumingin si Tita Lorna sa paligid, sa mga mukha ng mga taga-tondo, sa abo ng aming pag-asa. Hindi ako mayaman, Almira. Wala akong maibibigay na pera, pero maibibigay ko sa inyo ang katotohanan. Nang mga sandaling iyon, si Tita Lorna ay hindi kapatid ng isang Montesillo. Siya ay isa sa amin. Hawak ko ngayon sa aking mga kamay ang dalawang bagay. Ang aking ninakaw na kaluluwa at ang isang maliit na piraso ng katotohanan. Ang deadline ng competition ng Bahay Pag-asa Foundation ay sa loob ng 2 araw. Ang demolition notice ay may petsa sa susunod na linggo. Halos wala na kaming oras. Halos wala na kaming natitirang lakas. Ngunit habang tinitingnan ko ang munting ibon na may sunog na pakpak sa aking isang palad at ang sketchpad sa kabila, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ngayon, may armas na kami. Ngayon, may boses na ang katotohanan.
Pagkaalis ni Tita Lorna, naiwan kaming lahat na nakatayo sa gitna ng abo. Hawak ang katotohanan na kasing bigat ng aming mga problema. Ang sketchpad sa aking kamay ay hindi na lang isang koleksyon ng mga guhit. Ito na ang aming bandila. Tumingin ako sa kanilang lahat. Kay Nanay Corazon na may determinasyon sa mga mata, kay Mang Cardo na muling tumayo ng tuwid, at kay Inigo na ang mga kamay ay handa ng muling gumawa. Alam ko ang iniisip nila at alam kong imposible iyon. 2 araw, sabi ko. Ang boses ko ay halos isang pakiusap. 2 araw ang natitira bago ang deadline. Ang ginawa natin sa loob ng ilang linggo, kailangan nating ulitin sa loob ng 48 oras. Isang katahimikan ang muling bumalot. Ang realidad ay isang malaking sampal. Kung gayon, sabi ni Nanay Corazon, pinupunit ang katahimikan. Wala tayong oras para tumunganga. Cardo, tipunin mo ang mga kalalakihan. Inigo, ihanda mo ang mga gamit na natira. Mga bata, mag-igib kayo ng tubig. Almira, magkape ka. Hindi ka na matutulog. Ang kanyang mga salita ay tila isang hudyat. Ang buong komunidad ay kumilos na parang iisang katawan. Ang bayanihan na minsan kong nakita noong nagkasakit si Laya ay muling nabuhay. Mas malakas, mas determinado. Ang sumunod na 2 araw ay isang malabong panaginip na binubuo ng amoy ng kape, pawis at sariwang kahoy. Ang aming munting eskinita ay naging isang malaking paggawaan. Ang mga ilaw mula sa bawat bahay ay nanatiling bukas buong gabi. Isang konstelasyon ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ako ay nakaupo sa gitna ng lahat, sa isang mesang gawa, sa pinagtagpi-tagping kahon. Sa aking harapan ay ang malinis na Manila paper. Gamit ang enerhiyang hindi ko alam kung saan nanggagaling, muli kong iginuhit ang bawat plano. Ang bawat guhit ng lapis ay isang panalangin. Ang bawat sukat ay isang pangarap. Ang aking mga mata ay nanlalabo na sa pagod, ngunit ang imahe ng komunidad sa aking isip ay mas malinaw pa kaysa dati. Sa paligid ko, isang orkestra ng paggawa ang tumutugtog. Ang tunog ng lagari ni Inigo, ang pukpok ng martilyo ng mga kalalakihan, ang mahinang pag-awit ng mga kababaihan, habang naghahanda sila ng pagkain para sa lahat. Si Nanay Corazon ang aming general, tinitiyak na may mainit na kape at pandesal sa bawat oras. Si Aling Nita ang nangangalaga kay Laya, tinitiyak na ang aking anak ay ligtas at malayo sa alikabok. Walang nagreklamo, walang sumuko. Kapag nakikita kong may isang napapagod, may ibang sasalo sa kanyang gawain. Ang kanilang tiwala sa akin ay isang apoy na nagpapanatili sa aking paggising. Hindi ko sila pwedeng biguin. Samantala, sa opisina ng Montesillo, inilalatag ni Isabel ang mga ninakaw na disenyo sa harap ng Board of Directors kasama si Doña Pilar. "This is the future of Montesillo Prime Holdings," sabi niya ng may buong pagmamalaki. Ngunit kahit gaano kaganda ang pagkakaguhit ng kanyang mga draftsman, hindi nila makuha ang puso. May isang miyembro ng board na nagsabi, "It's technically impressive, but it feels warped." Ang mga salitang yun ay isang sampal sa mukha ni Isabel, nagpapatunay na ang kaluluwa ay hindi kailanman nananakaw. Sa tondo, papalapit na ang bukang liwayway ng 2 araw. Halos tapos na kami. Ang huling piraso ng modelo, isang maliit na puno na gawa sa tuyong sanga, ay maingat na inilagay ni Inigo sa gitna ng munting plaza. Pagod kaming lahat, ngunit nang makita namin ang kabuuan ng aming ginawa, isang ngiti ang sumilay sa aming mga labi. Ito ay higit pa sa isang modelo. Ito ay isang testamento ng aming pagkakaisa. Niyakap ako ni Nanay Corazon. Sabi ko sa'yo, kaya natin. Ngunit ang aming pagbubuni ay panandalian lamang. Ang deadline ng submission ay ngayong 9:00 ng umaga. Paano namin dadalhin ang malaki at maselang modelong ito
Sa opisina ng Bahay Pag-asa sa Makati, wala kaming sasakyan, wala kaming pera para magrenta ng van. Habang nag-iisip kami ng solusyon, 2 van na puti at walang marka ang pumasok sa aming eskinita. Bumaba mula rito ang ilang lalaking naka-uniformeng asul. May dala silang mga gamit na pamilyar sa akin, mga item para sa land surveying. Tumingin sila sa amin. Pagkatapos ay nagsimula silang maglatag ng mga panukat. "Excuse me, anong ginagawa ninyo?" Tanong ni Mang Cardo, isang lalaki na tila leader nila ang humarap sa amin. Hindi niya kami tinitignan sa mata. "Final survey," sabi niya sa malamig na boses, "by order of Montesilio Prime Holdings. Next week, darating na ang mga bulldozer." Ang mga salitang "next week" at "bulldozer" ay tila mga bombang sumabog sa aming harapan. Winawasak ang munting tagumpay na kapipitas lang namin. Hawak namin ang modelo ng aming pangarap na kinabukasan, ngunit sa aming harapan ay ang mga taong dumating para sukatin ang aming magiging libingan. Ang pagdating ng mga surveyor ng Montesilio ay tila isang pitsel ng malamig na tubig na ibinuhos sa aming nag-aalab na pag-asa. Habang sinusukat nila ang bawat sulok ng aming tahanan, kami naman ay nakatayo sa tabi ng aming obra, tila mga estatwang gawa sa kawalan ng pag-asa. Paano kami aalis dito? Sa gitna ng aming panlulumo, isang pamilyar na tunog ng makina ng tricycle ang pumunit sa tensyon. Si Tita Lorna. Nagmamadali siyang bumaba, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Narinig ko ang tungkol sa survey," sabi niya, hinihingal. Hindi ko sila mapigilan, pero may kinuha siyang isang set ng susi mula sa kanyang bulsa. May lumang delivery van ang pamilya na hindi na ginagamit. Nakaparada lang sa likod ng bahay. Ako na ang bahala sa guard. Muli, ang babaeng ito, na pinakamaliit sa pamilya Montesilio, ang nagpakita ng pinakamalaking tapang. Hindi na kami nagsayang ng oras. Sa tulong ng buong komunidad, maingat naming isinakay ang modelo sa luma ngunit matatag na van. Bago ako sumakay, niyakap ako ni Nanay Corazon. "Manalo, matalo, ipinagmamalaki ka namin, Almira." Si Inigo naman ay inilagay ang maliit na ibong kahoy sa dashboard ng van, isang tahimik na paalala ng aming pinagmulan. Ang biyahe papuntang Makati ay isang karera, hindi lang laban sa oras, kundi laban sa aking sariling mga demonyo. Bawat paghinto sa traffic light ay isang dagdag na kabog sa aking dibdib. Paano kung huli na kami? Paano kung hindi nila magustuhan? Narating namin ang gusali ng Bahay Pag-asa Foundation 10 minuto bago mag-alas 9. Pagod, marumi at nanginginig. Pero naroon kami. Sinalubong kami ni Mrs. Leticia Sandoval. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pag-aalala nang makita ang aming itsura. "Miss Valenquia, akala ko hindi na kayo aabot. Narinig ko ang nangyaring sunog." "Kailangan po naming umabot," sabi ko. Ang boses ko ay paos. Ang presentasyon ay gaganapin sa isang malaking bulwagan. Sa isang mahabang mesa, nakaupo ang Board of Trustees ng Foundation, mga seryosong mukha na naghihintay na makumbinsi. Sa kabilang panig ng silid, nakadisplay na ang mga modelo ng ibang mga kalahok, makintab, perpekto, at halatang ginastusan. Ang sa amin, nagawa sa retaso at pawis, ay tila isang batang lansangan sa gitna ng isang royal ball. Habang naghihintay ako ng aking pagkakataon, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa labas. Nag-uusap si Mrs. Sandoval at isang late arrival. "I'm sorry, Miss Rocha, but the deadline for submission was at 9 o'clock. Come on, Leticia. We're old friends," sabi ng boses ni Isabel. "Besides, I am representing Montesilio Prime Holdings, a major name in the industry. Surely you can make a small exception." Pumasok sila sa bulwagan. Nagtama ang aming mga mata. Ang pagkagulat sa mukha ni Isabel ay mabilis na napalitan ng isang mapanuyang ng ngiti nang makita niya ako. Hindi niya inaasahan na makakarating ako dito. Isa-isang tinawag ang mga kalahok. Ang bawat isa
ay nagpakita ng kanilang mga magagarang disenyo. Nang ako na ang tawagin, huminga ako ng malalim at lumakad papunta sa harap. Hindi ko sinimulan ang aking talumpati sa mga teknikal na detalye. Sinimulan ko ito sa isang kwento. Ang pangalan ko po ay Almira Valenquia at ito, sabi ko, itinuturo ang modelo ay hindi lang isang koleksyon ng mga bahay. Ito ang kwento ng tondo. Ang bawat bintana dito ay saksi sa puyat ng isang ina na nag-aalaga ng may sakit na anak. Ang bawat dingding ay itinayo, hindi lang ng pako at kahoy, kundi ng bayanihan. Ikinuwento ko ang tungkol kay Nanay Corazon, kay Mang Cardo, at kay Inigo. Ikinuwento ko ang aming mga pangarap, ang aming mga takot. Ang aking mga salita ay hindi na salita ng isang arkitekto, kundi salita ng isang residente, isang ina, isang kaibigan. Ipinakita ko kung paanong ang bawat disenyo, ang natitiklop na kama, ang rainwater collector, ay isinilang mula sa tunay na pangangailangan, hindi mula sa isang aklat. Ang bahay pagtatapos ko ay hindi lang istruktura, ito ay dignidad. At iyon po ang inaalok ng aming disenyo. Hindi lamang isang masisilungan, kundi isang tahanang magbabalik ng dignidad sa mga taong matagal na itong ipinagkait sa kanila. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos, isang miyembro ng board ang nagsalita. Miss Valenquia, your design is heartfelt. But Montesillo is a giant. How can a small community stand against them? Bago pa ako makasagot, isang boses mula sa likuran ang nagsalita. Because they are not just a community, they are a family, and they have the truth on their side. Si Tita Lorna, pumasok siya sa silid kasama ang dalawa pang tao, isang security guard at isang lalaking mukhang dispatcher. Ako po si Lorna Montesillo, sabi niya sa nanginginig ngunit determinadong boses. At nasaksihan ko po kung paano sinunog ng kumpanya ng aking kapatid ang pag-asa ng komunidad na ito para lamang manakaw ang disenyo ni Almira. Inilabas niya ang maliit na recorder. Kahit hindi malinaw, sapat na ang marinig ang boses ni Isabel na nagsasabing, "Make it look like an accident." Ang security guard ay nagpatotoo na nakita niyang umalis si Isabel ng gabing iyon. Ang dispatcher naman ng taxi ay nagpatotoo na may kinuha siyang isang lalaki mula sa tondo ng gabing magkasunog, isang lalaking may dalang itim na sketchpad. Gumuho ang mundo ni Isabel. Napatingin sa kanya ang lahat. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Ngunit hindi pa yun ang katapusan. Isang huling tao ang pumasok sa silid. Si Leandro. Ang kanyang muka ay isang pinaghalong kahihiyan at pagsisisi. May dala siyang isang folder. Lumakad siya papunta sa harap. Hindi tumitingin sa akin, kundi sa board. Ako po si Leandro Montesillo at kinukumpirma ko po ang lahat ng sinabi. Matagal na po akong naging bulag, pero hindi ko na po kayang sikmurain pa ito. Ibinigay niya ang folder sa board. Iyan po ang kopya ng orihinal na titulo ng lupa sa tondo. Ibinigay po iyan ng lolo ko sa mga orihinal na residente bilang isang donasyon bago pa man ito ilipat sa pangalan ng korporasyon sa hindi maipaliwanag na paraan. May karapatan po sila sa lupang iyon. Ang revelasyon ay isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ang huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ng mga Montesillo. Nakatayo ako roon, sa gitna ng lahat, habang ang katotohanan na matagal kong itinago at ipinaglaban ay dahan-dahang lumalaya. Hindi dahil sa aking lakas, kundi dahil sa tapang ng mga taong pinili na ring tumayo para sa tama. Ang mga revelasyon sa loob ng bulwagan ay nag-iwan ng isang makapal na katahimikan na sinira lamang ng pigil na paghikbi ni Tita Lorna. Ang maskara ng kumpiyansa ni Isabel ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang isang mukhang puno ng galit at pagkatalo. Si Doña Pilar, na sumunod pala kay Leandro sa pag-aakalang pipigilan niya ito, ay nakatayo malapit sa pinto,
Ang kanyang mukha ay kasing putla ng kanyang mamahaling perlas. Ang kanyang pinaghirapang itayong imperyo ng kasinungalingan ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang chairman ng board ng Bahay Pag-asa Foundation ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata ay may nakikita akong paghanga. Miss Valenquia, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa kasaysayan ng aming foundation, marami na kaming nakitang magagandang disenyo. Ngunit ngayon lang kami nakakita ng isang disenyong may sariling kaluluwa at may paninindigan. Ang desisyon ng board ay buo at hindi na mababago. Huminga siya ng malalim. Hindi lang namin gagawin ang iyong proyekto. Ikaw, Almira Valenquia, ang aming pinipili para pamunuan ang pagpapatayo ng bagong komunidad ng Bahay Pag-asa sa Tondo. Isang palakpakan ang pumuno sa silid. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng tagumpay. Niyakap ako ni Mrs. Sandoval. Congratulations, Architect. Ang mga sumunod na araw ay isang ipu-ipo ng mga pagbabago. Inilabas ng media ang kwento, ang tangkang panununog, ang panloloko sa titulo ng lupa. Ang pangalan ng Montesillo Prime Holdings ay bumagsak. Si Isabel ay naharap sa mga kasong kriminal. Si Doña Pilar naman ay nagkulong sa kanyang mansyon, tinalikuran ng lipunang minsan niyang pinagharian. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi ako nagdiwang sa kanilang pagbagsak. Ang aking atensyon ay nakatuon sa pagbangon, ang pagbangon ng Tondo. Bumalik ako sa komunidad hindi na bilang isang takas, kundi bilang kanilang arkitekto. Ang unang ginawa namin ay isang malaking salo-salo, gamit ang perang premyo mula sa kompetisyon. May lechon, pansit, at malakas na tugtugan. Ang bawat tawa, bawat kwentuhan, ay isang tunog ng tagumpay. Sa gitna ng kasiyahan, nilapitan ako ni Leandro. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ng isang malalim na kapakumbabaan. Almira, alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa ko, sabi niya. Pero kung may isang bagay man akong pwedeng gawin para makabawi, tinitigan ko siya. Hindi na galit ang nararamdaman ko, kundi isang uri ng awa. Mayroon, sabi ko. Iwanan mo ang pangalan mo, iwanan mo ang pera ng pamilya mo, at bumalik ka dito bukas hindi bilang isang Montesillo, kundi bilang isang voluntaryo. Magbuhat ka ng hollow blocks, maghalo ka ng semento, ipakita mo sa anak mo, hindi sa salita, kundi sa gawa, ang kahulugan ng pagbabago. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata na sinundan ng isang tango ng pagtanggap. Ito ang kanyang magiging landas tungo sa pagtubos. Lumapit din sa akin si Tita Lorna. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat po. Wala iyon, Hija. Sabi niya, umiiyak. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mga taong nagsasayahan, habang karga ko si Laya na ngayon ay mayroon ng siguradong kinabukasan, naintindihan ko ang lahat. Ang tagumpay ay hindi ang pagganti, ito ay ang pagtatayo. Ang pagbangon mula sa abo, hindi para sunugin ang mga nanakit sa'yo, kundi para gamitin ang init para magpanday ng isang mas magandang bukas. Ang demolition notice ay naging isang building permit. Ang mga surveyor na minsan ay sumukat sa aming magiging libingan ay napalitan ng mga inhinyero at construction worker na handa nang itayo ang aming mga pangarap. Ang unang-unang pala ng semento ay inihalo hindi ng mga makina, kundi ng mga kamay ng mga residente mismo. Ang pagbangon ng Tondo ay nagsimula na. Ang sumunod na taon ay lumipas na parang isang kisap mata, puno ng alikabok, semento, at walang katapusang pag-asa. Ang dating magulo at maputik na eskinita ay unti-unting nagkaanyo.
Ang mga barong-barong ay napalitan ng mga bahay na maliliit ngunit matitibay, may mga bintanang malalaki na nagpapapasok ng liwanag, at may mga bubong na hindi na kailanman tutulo. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ay naging higit pa sa isang arkitekto. Naging tagapamagitan ako sa mga nag-aaway na kapitbahay, naging taga-aliw sa mga nawawalan ng pag-asa, at naging ina sa lahat ng mga bata sa komunidad. Ang aking balat ay umitim. Dahil sa araw, ang aking mga kamay ay nagkakalyo, ngunit ang aking puso ay hindi kailanman naging mas buo. Si Leandro, gaya ng kanyang ipinangako, ay dumating kinabukasan matapos ang salo-salo. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling relos, isinuot ang isang lumang damit, at nagsimulang magtrabaho, walang espesyal na trato. Kasama siya ng ibang mga ama na nagbubuhat at nagpupukpok. Sa simula, marami ang hindi pa rin nagtitiwala sa kanya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, habang nakikita nilang basang-basa siya ng pawis, pantay-pantay na nakikikain ng tanghalian at hindi nagrereklamo, unti-unti siyang natutong respetuhin. Hindi na bilang isang Montesillo, kundi bilang si Leandro, ang voluntaryo. Ang kanyang pagtatrabaho ay ang kanyang penitensya, at ang bawat hollow block na kanyang binubuhat ay isang hakbang palayo sa dati niyang buhay. Si Inigo naman ang aking naging kanang kamay. Siya ang naging foreman ng construction site. Ang kanyang katahimikan ay naging isang wika ng awtoridad at respeto. Sa isang tingin lang, alam na ng mga trabahador kung ano ang kanyang gustong ipahiwatig. Sa pagtatapos ng bawat araw, pagod man, palagi siya ng may oras para gumawa ng maliliit na laruang kahoy para kay Laya at sa ibang mga bata. Ang kanyang presensya sa aking tabi ay isang tahimik na pangako na hindi na ako muling mag-iisa. Ang pinakahuling itinayo sa komunidad ay isang maliit na bahay sa dulo ng kalye, malapit sa dagat. Ito ay naiiba sa lahat. Ito ang aking sariling disenyo, ang aking sariling pangarap. Isang bahay na may malaking bintana na nakaharap sa pagsikat ng araw. Isang maliit na hardin kung saan makakapagtanim si Nanay Corazon ng kanyang mga gulay. Isang espasyo para sa workshop ni Inigo at isang silid para sa akin at kay Laya. Ito ang magiging tahanan namin. Isang hapon, habang abala ako sa pag-supervise ng pagpipintura, nilapitan ako ni Leandro. Ang kanyang damit ay puno ng mantsa ng semento. "Tapos na," sabi niya. Tumingin ako sa direksyon na kanyang itinuturo. Ang huling pader ng aming bahay ay napatayo na. "Salamat," sabi ko. Isang pasasalamat na hindi lang para sa pader na yon, kundi para sa kanyang pagtupad sa kanyang pangako. "Ako ang dapat magpasalamat, Almira," sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Tinuruan mo akong muli kung paano maging tao. Tumango siya, at sa huling pagkakataon, tinalikuran niya ang tondo, hindi na bilang isang takas, kundi bilang isang taong nagsisimula ng bagong kabanata. Narinig ko kalaunan na nagpunta siya sa isang malayong probinsya para magtrabaho sa isang maliit na NGO, malayo sa anino ng kanyang pamilya. Nang araw na yon, sa paglubog ng araw, umupo kaming apat. Ako, si Laya, si Nanay Corazon, at si Inigo, sa harap ng hindi pa tapos na bahay. Inilabas ni Inigo ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang maliit na modelo ng bahay na aming tinititigan. Perpekto hanggang sa huling detalye. Sa harap ng pinto ng munting modelo, may apat na maliliit na figura ng tao na gawa sa kahoy, magkakahawak kamay. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa harap ng bahay na yon, sa gitna ng komunidad na aming itinayo, sa piling ng mga taong bumuo muli sa akin, sa wakas, nahanap ko na ang aking tahanan. Isang tahanang hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa puso at pagmamahal. 5 taon na ang lumipas. Ang araw ay sumisikat sa tondo.
ngunit hindi na sa ibabaw ng mga bubong na yero at mga dingding na tagpi-tagpi. Ang liwanag nito ngayon ay dumadampi sa mga makukulay na pader ng Bahay Pag-asa Community, sumisilip sa mga bintanang salamin, at naglalaro sa mga dahon ng mga halaman na nakatanim sa bawat bakuran. Ang hangin mula sa dagat ay malinis na, hindi na mabigat sa amoy ng basura, isang himig ng pag-asa ang maririnig sa bawat sulok. Ang tawanan ng mga batang naghahabulan papasok sa bagong tayong community center. Ang tunog ng mga makinang pantahi mula sa livelihood program ni Nanay Corazon. Ang masiglang usapan ng mga mangingisda na may bago ng kooperatiba. Sa dulo ng kalye, sa harap ng isang bahay na may hardin ng mga talong at kamatis, nakatayo ako. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang pangalan ko, Almira Balengkia, ay kilala na ngayon sa industriya ng arkitektura, hindi dahil sa mga matatayog na gusali, kundi dahil sa mga disenyong nagbibigay dangal. Ang aking munting kumpanya, ang Laya Design Studio, ay abala sa pagtulong sa iba pang mga komunidad sa buong bansa. Lumabas mula sa bahay ang isang batang babae na may mahabang buhok. Suot ang kanyang uniforme, si Laya, malusog at puno ng buhay. Ang kanyang hika ay halos hindi na umaatake, salamat sa malinis na kapaligiran. "Mama, aalis na po kami ni Papa Inigo," sigaw niya. Mula sa workshop sa gilid ng bahay lumabas si Inigo, pinupunasan ang kamay sa kanyang pantalon. Ang kanyang negosyo ng paggawa ng mga muebles na gawa sa recycled na kahoy ay umuunlad na. Lumapit siya kay Laya at ginulo ang buhok nito. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngangiti na sa loob ng 5 taon ay natutunan kong basahin at mahalin. Ang aming pag-iibigan ay hindi isinilang mula sa mga matatamis na salita, kundi mula sa mga gawa, sa respeto at sa tahimik na pag-unawa. Siya ang haligi ng aming tahanan, ang ama na pinili ng tadhana para sa aking anak. Tinanong ko minsan si Inigo kung pinatawad na ba niya ang mga Montesilio. Itinuro niya ang aming bahay, pagkatapos ay ang buong komunidad. Ang ibig niyang sabihin, ang pagtatayo ng ganito kagandang bagay ay mas mahalaga kaysa sa pag-aalaga ng galit. Pinatawad ko na ba sila? Oo. Hindi dahil sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang pagpapatawad ang huling susi na nagpalaya sa akin mula sa bilangguan ng nakaraan. Minsan, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa isang liblib na probinsya. Galing ito kay Leandro. Ikinuwento niya ang kanyang simpleng buhay bilang isang community worker. Sa dulo ng sulat, may isang guhit ng isang maliit na bahay kubo. Sa ilalim nito ay may nakasulat. Nahanap ko na rin ang sa akin. Si Doña Pilar ay pumanaw 2 taon na ang nakalipas, mag-isa sa kanyang malaking mansyon. Ang Montesilio Prime Holdings ay nabili na ng ibang kumpanya. Si Isabel, pagkatapos ng kanyang maikling sentensya, ay nawala na parang bula. Isang mapait na alaala na lamang. Si Tita Lorna naman ay masaya nang namumuhay kasama ang kanyang mga apo. Madalas dumalaw sa amin para magdala ng mga bagong halaman. "Mama, tingnan mo!" Sigaw ni Laya mula sa gate. Hawak niya ang isang bagong laruang kahoy na ginawa ni Inigo, isang agila na may malalapad na pakpak, handa ng lumipad. Pinanood ko silang dalawa na magkahawak kamay na naglalakad palayo sa eskinita. Ang aking anak at ang aking kabiyak. Bumalik ako ng tingin sa aming bahay, sa komunidad na aming itinayo, tahimik at payapa. Ang sakit ng kahapon ay isa na lamang peklat, isang paalala hindi ng sakit, kundi ng lakas na kailangan para maghilom. Dito sa Tondo, sa gitna ng mga bahay na itinayo ng puso, nahanap ko ang lahat. Hindi ako nawalan ng tahanan 5 taon na ang nakalipas. Sa halip, itinuro lang sa akin ng tadhana, ang daan pawi. Sapagkat ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam ng pagiging buo at payapa. At dito nagtatapos ang kwento ni Almira. Maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin
Sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagsibol ng galit, at sa bawat pag-usbong ng pag-asa. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Inamin ko, may mga gabing tila totoong-totoo ang sakit, lalo na sa eksenang itinaboy, si Almira, sa gitna ng unos. Ngunit tulad niya, sa inyong pakikinig, nakahanap din ako ng lakas para magpatuloy. Ang kwento ni Almira ay hango sa libo-libong kwento ng katatagan na ating nasasaksihan araw-araw. Mga kwento ng mga inang hindi sumusuko, ng mga kaibigang hindi nang iiwan, at ng mga taong pinipiling maging mabuti sa kabila ng pait ng mundo. Ito ay isang paalala na sa loob ng bawat isa sa atin, mayroong isang munting kandila ng pag-asa na kahit kailan ay hindi kayang patayin ng pinakamalakas na bagyo. Isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa'yo. Ikaw, kung nasa kalagayan ka ni Almira, sa tingin mo ba ay kaya mo ring magpatawad? Nais naming marinig ang iyong puso. Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong bawat opinyon ay mahalaga sa amin. At kung ang kwentong ito ay pumukaw sa iyong damdamin, huwag kalimutang i-like, i-share ang video, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Hanggang sa muli.